Maraming salamat at Happy Lord's Day sa bawat isa. Mga kapatid, atin pong i-continue ang ating napag-aralan tungkol sa banal na Trinidad, no? About the life of God in the Trinity. So last time, siguro na kung maalala ninyo, no, pinag-usapan natin itong tinatawag na perichoresis, di ba? Perichoresis. Ang perichoresis, no, gustong patunayan dito sa doktrinang perichoresis na nakikita natin na in Trinity there is unity, no? In Trinity there is unity. May pagkakaisa, bagamat merong tatlong persona na meron silang iba't ibang katangian sa personal na level, no? Pero makikita natin sa doktrinang perichoresis na ang bawat persona sa Trinidad ay nananahan sa isa't isa. Wala tayong human example dito, mga kapatid, no? These are things that are only applicable to God. Kaya there is none like God that makes Him different, no? At yung doktrinang inseparable operations, ilagay na lang natin na IO, pinatunayan natin na ang kanilang mga kilos, like sa creation, redemption, sanctification, even resurrection, hindi natin pwedeng ipaghihiwalay ang kilos ng bawat persona. So kaya masasabi natin that in Trinity, there is unity dahil sa perichoresis, may mutual indwelling itong bawat persona sa Trinidad. Naninirahan sila sa isa't isa. Sabi ni Christ, the Father is in me and I in the Father. So ang kilos ng Ama at ang Anak, hindi natin pwedeng mapaghihiwalay, no? Sa IO, in inseparable operations. Pero dito naman, sabi ni George Hunsinger, on the one hand, itong perichoresis daw, it signifies the unity in the Trinity. Pero itong next natin na aaralin, itong pag-uukol or tinatawag na appropriation. Ito yung new thing na kailangan nating matutunan, no? The doctrine of appropriation. Dito naman sa appropriation, okay? Ang Tagalog niyan, if hindi ako nagkakabali mga kapatid, no, ang pag-uukol, okay? Sa appropriation naman, sinasabi natin dito na in unity, there is diversity, okay? So, yeah, we've mentioned na kung sa perichoresis, pinatunayan natin, no, bagamat may tatlong persona, there are three persons in the Godhead, there is unity, right? Dito naman sa appropriation, mga kapatid, na in unity, bagamat merong unity or merong tinatawag na inseparable operation ang bawat persona sa Trinidad, we're saying that there is diversity. Okay? Meron silang tinatawag na pagkakaiba. At dito papasok itong tinatawag na there is Trinity in unity or there is diversity. Meron silang separate or distinct traits na iba sa isa't isa, pero iisa lang yung kanilang diwa, no? Brother Jess, meron ba tayong kahit simpleng ilustrasyon dyan para mas maintindihan natin itong mga bagay na ito? So meron akong illustration sa inyo, mga kapatid. Let's say, for example, ito yung wall, no? May isang wall sa bahay ninyo, tapos may nakadikit dyan na magnet, okay? Something like that. May naka-attach dyan na magnet. Okay? Ngayon, may hawak kang magnet sa kamay mo. Ito yung magnet na hawak mo. Say, for example, okay? You have another magnet on your hand. We know, alam natin mga kapatid, na itong magnet has an electromagnetic force. Okay? That electromagnetic force enables magnetism. Kaya, dumidikit yung magnet sa kapwa magnet or other metal because it has an electromagnetic force.
Itong electromagnetic force, this is what makes the magnet what it is. Kumbaga, ito yung substance or essence ng magnet. Kasi kung walang electromagnetic force, hindi mo siya matatawag na magnet, no? Kasi nature ng magnet na didikit siya sa mga, mag-a-attach siya sa mga either metal or kapwa magnet. Okay? So let's say na itong electromagnetic force that there's only one is we call diwa or essence, no? Let's say the magnet has one essence, no? Kagaya ng Diyos, no? Ilan ba yung essence ni Lord? Ilan ba yung nature ni Lord? Di ba? There's only one and there are three persons. But in the magnet, no? Alam natin na may dalawang poles itong magnet, no? Yan yung tinatawag na North Pole at saka yung isa, the South. Okay? Yan yung magnet, di ba? Familiar tayo sa magnet. Kung ito ay naka-South Pole itong nakaharap sa iyo na magnet na nasa dingding, no? Or nasa bubong, o nasa wall, naka-South Pole yan, hindi mo pwedeng i-attach dyan itong South. Ang mangyayari, magre-repel yan, no? Kumbaga, hindi yan didikit. Dapat itong kabila, right? Itong North Pole ang gagamitin mo para idikit dito. Tama? So, in other words, even though iisa ang kanilang tinatawag na electromagnetic force, no? Iisa yung diwa nila, may mga bagay, no? May mga bagay sa magnet na proper para dito. Para didikit dito. May bagay sa magnet na nauukol to attach to the other magnet. Right? So in other words, yan po yung tinatawag natin na appropriation. No? Sa Diyos, iisa sila ng tinatawag na diwa, no? Let's say essence. Okay. May iisang diwa ang Diyos. Itong essence na ito, dito siya nanggagaling ang kanyang tinatawag na power, ng pagiging omnipotent, all-powerful. Dito nagmumula yon sa essence ng Diyos o sa kanyang diwa, ang kanyang wisdom, goodness, grace, and love. It is of the essence. And because the essence is only one, therefore, there is only one love, one wisdom, one goodness, one will, no? Kaya ang Trinity has only one will, kasi yung essence and being niya, there are three. Okay? Pero when it comes to persona, ang persona answers the question who. Ang being answers the question what, no? For example, si Deacon Benji, ano ang essence niya? Siya ay tao. That answers the question what, no? Ano si Brother Benji? Siya ay tao. Yan yung diwa niya. Pero kung tatanungin natin, sino siya? Yung who, we will talk about his personality. That is Brother Benji. Sa Diyos, hindi siya one person, one essence. Sa Diyos iba, no? One essence and three persons, okay? So may unity, meron ding diversity, no? Meron siyang mga persona which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? Unti-unti tayong papunta doon. So, ang kahulugan ng appropriation, sa appropriation daw mga kapatid, we are making what is common. Ano yung common sa kanila? Ito yung mga attributes, right? The power, the wisdom, goodness, common yan sa tatlong persona. Hindi mo pwedeng sabihin, itong goodness sa God the Father lang. Itong love sa Son lang. You don't say that, no? Lahat ng mga attributes na nandito sa essence are equal to all persons. Kung anong meron sa Ama, meron sa Holy Spirit, meron din sa Son. Kaya tinatawag natin silang co-equal, co-eternal. Walang bagay na pag-aari ng Ama na hindi pag-aari ng
Anak at ng Banal na Espiritu. Okay? They share in one essence. Kaya ang tawag dito ng mga teologo, they are consubstantial, no? Consubstantial o one essence. Now, ngayon, ang appropriation, mga kapatid, no? Itinutugma natin kung ano, tinutugma natin kung ano ang nauukol sa diwa, okay? Starting from what is common at gawin nating nararapat. Napansin niyo ba sa Bible na when we talk about the wisdom of God, hindi mo yan makikita na ina-apply ang wisdom sa Father. Ina-apply yan sa anak. Alright? In Proverbs 8, He is the wisdom of God. In the New Testament, the wisdom is the Lord Jesus Christ. No? Pero alam natin na ang Father din is also has that wisdom. The Spirit has that wisdom. Pero, iniukol siya sa anak. Makikita din natin sa Biblia na ang reason kung bakit maraming kulto, kasi nakabasa sila sa 1 Corinthians 8, there is only one God, the Father. See? Sasabihin na ng kulto sa iyo ngayon, ng mga INC, Jehovah's Witness, malinaw sa Biblia na ang nag-iisang Diyos, ang Ama lang. Si Kristo ay Panginoon, pero hindi siya ang Diyos. Napansin nyo yun na meron sila mga ganon kasi nakakabasa sila ng teksto na yon. Hindi nila nakikita na yon ay appropriation. Pero lilinawin natin mamaya, no, ang ibig sabihin pa ng appropriation kasi sa lahat, ito yung pinakamahirap. No? So, unti-untiin natin na maintindihan. So, i-close ko muna para ito yung magpapalinaw dito, mga kapatid, no? I-explain ko muna sa inyo itong tinatawag na prosesyon, okay? Para mas lalo nyong maintindihan bakit may mga ganong verses sa Bible na parang ini-exclusivize niya sa isa lang, no? Nagiging exclusive sa isang persona, parang hindi sinasama yung ibang persona, pareho naman silang Diyos lahat, di ba? So first, mahalaga na i-establish natin na itong Trinity, mga kapatid, itong Diyos, one essence, di ba? Nag-iisa yung essence. Ako habang nag-aaral ako dito, namangha ako sa Diyos. Sabi ko, grabe ang Diyos sa Biblia. Walang katulad. Wala kang makikitang analogy dito sa mundo. He is completely unique and different than what we conceive. So, ganito yung Diyos, mga kapatid. Ang Diyos, when He existed sa eternity, hindi po siya parang static na being, no? Ang Diyos is pure act, no? Ang kanyang pagkilos is parang necessary yan sa kanyang being. So there is a movement, may kilos ang Diyos doon sa eternidad, no? Yun yung tinatawag natin last time, no, na immanent act. Kasi ang akala ng iba, ang Diyos kumilos lang dito sa mundo, in the realm of time. Pero hindi na alam ng iba, na ang Diyos ay may ginagawa, meron siyang action that precedes our existence, that precedes creation. Yan yung tinatawag na immanent act, no? So, dito muna pag-usapan natin kasi alam na natin yung kilos ng Diyos dito sa mundo eh. Nag-create siya ng world, nag-create siya ng heaven, angels, demons, di ba? And everything, nilikha ng Panginoon, right? Alam na natin yon dito sa mundo, no? Pero doon sa eternidad, this is what we're going to talk about. What is the action of God, no? Doon sa eternidad, mga kapatid, no? Pansin nyo na tinawag ang Diyos na Ama, may Anak at may Holy Spirit. Kailan ba naging God the Father, God the Son? Nangyari ba yun doon sa time na nung nag-create na siya ng mundo? No. That is an eternal reality. Paano nangyari yun? Ganito yung ginawa ng Diyos, no? Ang rason kung bakit ang isang persona tinawag siya na Ama, kasi meron siyang anak. Right? Matatawag mo ba ang isang father na father if wala siyang anak? Hindi. So sa eternidad, mga kapatid,
The action of the Trinity goes like this, no? Ang Ama ay ipinanganak niya ang kanyang Son. The Lord Jesus Christ ipinanganak. Brother Jess, so nauna pala ang Ama. Di ba? Kasi pinanganak eh. Nauna pala ang Ama kaysa Son. Ang sagot, no. Yung time gap ng, di ba, kung manganak ka, nauna ka kaysa nanganak. Applicable lang yan dito sa ating mundo na may gap. Kasi nabubuhay tayo sa mundo na restricted by time. Yung lohika natin sa pagpapanganak is nakatali doon sa oras at espasyo. Okay? Sa Diyos, yung rule na yan na mauna dapat ang Ama kaysa anak, hindi na yan mag-a-apply sa lohika ng eternidad. Dito lang yan applicable sa atin. Kaya both of them, sinabi ng mga councils, mga early Christians, although the Son is begotten, they are equally eternal. Kasi pinanganak siya sa realm ng eternity. Okay? So kaya siya, Father, because of this procession ang tawag dito, kaya the Father has an identity of being the Father. At dahil sa act na ito, itong iyang kanyang pinanganak has the identity of being the Son. Now, ang Holy Spirit, sabi ng Biblia, ay proceeded daw, spirated mula sa Son and the Father. So, sila ang nag-breathe out sa Spirit. Itong dalawa. Okay? So, you have now the Holy Spirit. Kaya ang term na Holy Spirit sa Greek is pneuma, parang hangin. It accords with His eternal relation dito sa Ama at sa Son. Okay? So, before tayo pupunta sa kanilang pagkilo sa time or sa ating panahon, sa world, or dito sa temporal realm, na-establish na dito dahil sa tinatawag na processional act, dahil sa pagkilos nila dito or immanent act sa eternidad, na-establish na ang tinatawag na identity ng Diyos. Okay? So you have the Holy Spirit, the Son, and the Father. Now ngayon, this is how important it is, mga kapatid. Itong identity na ito, dahil sa processional act, ito ang batayan ng personal na ugnayan ng tatlong persona sa Trinidad. Pwede na nating ma-distinguish. Okay? We can distinguish the eternal relation among the persons because of the processional act. Ang Ama, hindi siya pinanganak. Kaya tinatawag siyang unbegotten. The Son is begotten by the Father. The Spirit is proceeded or spirated from the Father and the Son, no? Eternal relation, kailangan munang ma-establish ito so that mas lalo nating maintindihan ang doktrina na inaaral natin ngayon, which is the doctrine of appropriation. So, siguro na-curious kayo, ano kaya ang connection nito sa appropriation, no? So, balikan ko ang sinasabi ko, no? There are many verses, tingnan nyo yung notes ninyo mga kapatid, no? There are many verses in the Bible that seems to attribute the divine perfection to one person. For example, itong title na God, no? First, alam natin na ang God is yung Ama. Ephesians 4:6, no? Pinapakita dyan na yung Ama yung God. The Son, the Lord Jesus Christ is God. The great appearing of our great God and Savior Jesus Christ. So meaning to say, itong title na God, hindi lang to sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo at sa Ama, no? The Holy Spirit, sabi dito sa Acts 5:3-4, sinabihan niya si Sapphira at saka si Ananias, you did not lie to man, but you lied to God. You lied to the Holy Spirit. So implying na ang Holy Spirit is God din, no? Take note, common sa tatlo, right? Ang God. Pero kung titingnan mo ang 1 Corinthians 8:6, yet for us, there is one God, the Father.
Hey, hindi ba ito contradiction sa Bible? Sinasabi ng Bible. Alam mo ba anong solusyon ng iba? Okay? Ganito yung nakikita ng iba. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. Pero sabi ng Biblia, one God lang eh. Ang gagawin nila ngayon, kasi di nila ma-reconcile yung logic na yan, baguhin natin ang pagka-God ng Son. Lesser God siya. Di ba? Kaya sa Jehovah's Witness, kung napapansin nyo, si Christ is, kung tingnan nyo yung John 1:1 nila, sa New World Translation nila, in the beginning was the Word. Si Christ yung Word, di ba? And the Word was with God, and the Word was a God. Maliit na G. Bakit? Kasi para sa kanila, iisa lang ang God, ang Father. So adjustin natin yung pagka-Diyos ng Son. Kaya ganon. And some religions believe na si Christ hindi talaga Diyos. Kasi one God lang eh. So si Christ ay tao lang. That's why you have the INC or the Iglesia ni Cristo. The Arianism in history, no? Pero kailangan ba nating adjustin ang Biblia para lang mag-align sa ating lohika? The answer is no. Kahit mahihirapan ka sa pag-intindi sa Biblia, dapat mo tanggapin yan, no? At dito natin mas lalong maiintindihan. So, ngayon ang question, kung pareho silang God, walang mas powerful sa kanila, bakit sinasabi ng Biblia na ang Father ang God? Na ina-attribute ito sa Father? Alam ba kung ang reason? Because, ganito yung mga kapatid, kung titingnan mo yung personal characteristic ng Ama sa eternal relations, siya yung tinatawag na unbegotten. Kumbaga, ang Ama walang naglalang sa Kanya. And therefore, ang title na God, mas proper siya ikabit dito sa persona sa Ama without saying na ang Anak at ang Espiritu ay hindi Diyos. Both are true. Kagaya na example, bibigyan ko tayo ng human example. Sa aming household ni Wena, pareho kaming nagtatrabaho. Okay? It's possible na mas malaki pa yung sahod niya sa akin. Pero ang term na provider, saan kinakabit? Sa kanya, sa akin? Sa akin. Bakit? Kasi ang identity ko ay ako ang Ama. Yan yung identity ko. Kaya they can say that the provider of the family is Jezreel, pero I am not denying, no, na si Wena is providing as well, or much as I provided. So, ganun din yung sa scripture, mga kapatid. Kung makikita kayo ng mga katotohanan na God ang Father lang, hindi ibig sabihin no, na ang Father lang talaga ang God. Kinakabit yun na titulo sa Kanya kasi nauukol yun sa Kanyang personal na relation. Okay? So, I hope unti-unti na nating na-gets, no? Itong appropriation, no? Ngayon, dito sa ating example, sinabi din dito, no? Lord. For example, the title Lord, no? Alam natin din na yung title na Lord, yung Panginoon, ano yun? Common yun sa tatlong persona. Sa Matthew 11:25, tinawag ni Kristo ang kanyang Ama na Lord. No? So, ibig sabihin, Lord ang Ama, right? Panginoon ang Ama. Ang Son din, Romans 10:9. Lord din ang Son. Ang Holy Spirit din sa 2 Timothy 3:17, the Lord which is the Holy Spirit. So wait, itong term na Lord, pareho ito, applicable sa tatlo. Right? Pero sinabi ng 1 Corinthians 8:6, yet for us, there is one Lord. And who's that Lord? Jesus Christ. Do you see na that term Lord is common to the three persons, pero ina-apply siya sa anak? Kasi sa ancient Near East time, mga kapatid, no, sa history ng mga ancient Near East, itong Lord or itong pagiging ruler or pagiging king, pinapaniwalaan yan sa kultura ng ancient Near East. Sa time ng Bible, no, pag Lord ka, you are the son of God.
Kumbaga, ikaw ang bearer ng image ng Diyos. Kaya naniniwala sila si Caesar at ang mga gods before, mga kings before sa Mesopotamia, sa Babylon. Na for example, si Babylon, Nebuchadnezzar, naniniwala siya, anak siya ni Marduk. Kasi yung pagiging Lord mo dito sa lupa, or sa implying na anak ka ng Diyos. Since that title, Lord, meaning the Son of the Highest, no? Hindi yan appropriate sa Spirit eh. Kahit Lord ang Spirit, no, by virtue of one essence, Father, Lord din siya, Lord God Almighty, pero kinakabit yan dito sa anak. Kasi naaayon itong titulo na ito sa kanyang identity bilang anak ng Diyos. So yung mga termino na yun, na mga one Lord, one God, huwag mong iisipin na ang Father lang ang God, no? O si Christ ang Lord lang, no? Hindi po ganon. Inuukol yun dahil sa kanilang tinatawag na identity sa eternidad. Brother Jess, bakit merong ganong pag-uukol? Ganito yun mga kapatid, no? Who we are and what we do, halos lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo, we always have a basis. Dito tayo papunta sa tinatawag na mga kapatid, sa works na sa history. But before that, no, gusto kong ipaliwanag ang punto. Although the title God, Lord, and Spirit are all shared by the three persons of the Trinity under one essence, kaya shared sila. Kaya meron silang titulo, God, Spirit, Lord. Shared sila kasi iisa lang ang kanilang diwa. Although shared ito ng three persons of the Trinity under one essence, each is attributed particularly to one person as it corresponds to His eternal relations and identity. Sa Tagalog, bagaman ang mga titulong Diyos, itong mga titulong Diyos, Panginoon at Espiritu, ay common or karaniwan sa tatlong persona. They all have that title, no? Pero, ang bawat isa ay inuugnay ng particular sa isang persona. So in other words, ang appropriation, we are making what is common to become proper. Kagaya ng magnet, no? Nung nag-attach ang magnet, lahat yon, mapa North and South Pole, nag-attach doon sa magnet. But we know na na-attach yon dahil ang kinakabit natin doon is yung proper na pole, which is the North Pole. In the same thing din dito mga kapatid, may mga bagay na proper sa persona na hindi proper sa other persons. But all persons have that, no? So dito tayo, ito yung sinasabi ko, no? Ang cults like Jehovah's Witness and Iglesia ni Cristo uses 1 Corinthians 8:6 and Ephesians 1:3 upang kanilang i-argue na only ang Ama is God, no? So ang warning is ang teksto na iisa ang Diyos, ang Ama, hindi dapat ipakahulugan ang titulong Diyos ay tanging upo lamang sa Ama. Okay? That defeats their argument na dahil sa appropriation, hindi mo siya pwedeng sabihin na ang Ama lang ang merong ganyang kapangyarihan o titulo. Ina-apply lang yan sa Ama kasi nauukol sa kanyang identity, no? Bilang Father. Kagaya ko, no? The provider. Kasi ako ang Ama. Sa akin yan kinakabit. So, ang pagiging homemaker naman, kanino ba yung kinakabit? Sa Papa? Hindi. Sa Mrs. Pero dapat ba ganito ba? Love, ikaw yung homemaker sa family. May title ka na homemaker. Therefore, hindi ako maghuhugas ng pinggan. Ganun ba yon? Hindi, no? We still work. Equally, naghuhugas pa din ako ng pingganan. Most, for sure, no? Mas maraming beses ako naghuhugas ng pinggan siguro kay Mrs. kasi na-assign ako sa bahay, no? Pero that term na homemaker, hindi ko yan inaangkin, no? Ikinakabit yan properly sa aking asawa kasi siya yung ang ilaw ng tahanan. Proper sa kanya sa pagiging nanay. Okay? So I hope that makes sense a little bit, no, mga kapatid, no? So
Next is titingnan na ano bang practical benefit dito, no? Ang practical benefit dito is that the doctrine of appropriation safeguard us from heretical interpretations. So itong appropriation, mga kapatid, ito yung magwagwardya sa'yo na malid ka sa maling katuruan about God. Kasi kung mamali ka na sa Trinity, mamali ka na sa idea mo about God, pwede kang maimpyerno doon, mga kapatid, no? Nakaka-impyerno yung maling paniniwala ng Diyos. Magiging dalawa na ang Diyos mo or magiging isa na ang persona ng Diyos. Impyerno ang labas nun because you are serving a different God. Kaya crucial ito na aralin. Kung di man natin itong mag-gets ngayon entirely, meron tayong notes, pwede natin yan basa-basahin, magtanong, no? Kasi iyan ang isa sa pinaka-challenging, no? Itong topic natin ngayon na appropriation. So, dapat strive mo na matutunan mo to, maiintindihan mo ito. Now, ngayon, we're talking about the title, right? Okay? Pag-uusapan na naman natin yung kanyang mga gawa dito sa temporal world. Okay? Titingnan natin yung kanyang mga gawa in the temporal world. Okay. So, sinasabi natin kanina yung sorry. Father, Son, and Holy Spirit, essence, di ba? Let's say ito yung eternal na relations. Okay? Okay. Ito yung kilos ng Diyos or ginawa niya sa eternidad, okay? Pinanganak niya yung anak at pinapalabas nila ang banal na espiritu. This is in the eternal realm. Now ngayon, ito yung pinaka-importante, mga kapatid. God's eternal relation is mirrored in His external works. Okay. So let's say ito yung mundo na ginagalawan natin. No? This is the realm of time. This is the realm of eternity. So take note that if our actions dito sa mundo, yung mga ginagawa natin dito sa mundo, and even ideas are all derivative from our direct observation of the extrinsic reality around us. Mga kapatid, kahit gaano kapakagaling na pintor, kahit gaano kapakagaling na speaker, mga ngaral and whatnot, those things na ipinakita mo sa tao, yung mga ginagawa mo, is produkto yan sa mga bagay na na-observe mo sa iba. You observe something from them, pinipersonalize mo, pinaganda mo, and you have your own idea. Kasi, we are imitators, no? Kaya ini-imitate din natin si God, no? Bibigyan tayo ng example. Ang isang pintor, no? Ang isang artist, for example, nagdo-drawing siya, right? Let's say, nag-drawing siya ng isang, nag-drawing siya ng isang mountain, no? Nag-drawing siya ng mountain. Paano siya nakakome up ng idea ng mountain? Directly na-experience siya na nakakita siya ng mountain, right? Nung na-observe niya yung mountain, ang ganda ng mountain, then he has that archetypal idea in his mind and he's trying to craft that, no? Through painting in a different way. But that idea is borrowed from what he observes to around him in his environment, no? Makita siya ng magandang babae. So, for example, si Brother Ferdi, no, isang pintor, no? Nung kabataan niya, si sister, nakita niya before, na dalaga pa. Kaya niyang ipinta si sister nung bata pa siya kahit wala siyang picture. Kasi nag-stick yun sa kanyang isipan eh. Yun yung na-observe niya sa environment niya around that time. And din drawing nga ito. But yung drawing na yan, derivative. May pinang gagalingan. Kinopya niya sa realidad na nakita niya.
outside of himself. Now ngayon, mga kapatid, Brother Jess, what about abstract? Di ba kasi mga painting, meron din ka ng tinatawag na abstract, mga kapatid, no? So ano naman yung abstract, no? Base sa pag-aaral ko na even pala itong mga abstract, yung mga art na abstract na parang walang mga image or what not, no? Even pala yan, ang artist pala taps into the subconscious part of his imagination, of his psyche. Itong mga nasa subconscious part niya, yun yung mga composed of his experiences in the past pa din. Kaya nakabuo siya ng mga gano'n, ng mga emotional na mga creations or images. So lahat talaga tayo, puro ang imagination natin na nakakraft natin, wala tayong bagay na original, no? Lahat ng pinaghuhugutan natin sa outside of us, no? Ngayon, tayo yon, ganon tayo. Pero imagine, si Lord hindi ganon. Walang something sa eternidad, mga kapatid, walang something external sa Kanya na pwede niya kopyahin. Yan, maganda yung idea na yan. Ganon ang gagawin ko sa creation. That is the thing that I will use when I create all things in this world. Hindi. So ngayon, ano yung basihan ni Lord? Saan siya kukuha ng basis? Sa pag-create niya ng mundo. Or pagkilos niya dito sa mundo. Dito siya huhugot sa kanyang sarili. Kaya ang bawat creation dito sa mundo has that stamp of the Trinity. Merong stamp lahat ng bagay na nag-i-exist dito sa mundo. Sa Trinity. Even the universe, right? Kaya tinatawag universe eh. Unity in diversity. Kaya sa kasaysayan ng philosophy, inaaral ko to dati sa Western philosophy, history of that, mga kapatid, naging debate sa kanila, ano ba ang pinaka-ultimate being? Unity. Kasi parang nakikita nila na lahat ng bagay is under one category. Mayroon din nagsasabi, hindi, diversity. Kaya yung debate ng unity and diversity hanggang ngayon pinagdidebatihan nila. Kasi may nakikita sila na unity. Mayroon din iba na may nakikita ng diversity ito. ang ultimate reality is diverse, hindi one. Nakita sila ng one and many. Yan yung tinatawag one and many problems in philosophy. Di nila alam na yung mga one and many problems, stamp yan ng Trinity being one and three persons. Diba? Nakikita natin sa mundo ganon. Yan yung pattern ng Diyos. Now, when it comes to creation, naglikha din ng Diyos, no? Nakikita natin na ang creator daw, ang Ama. The Father, your creator. Sabi ng Malakay 2:10, right? Sa John 1:3 naman, surprisingly, in Him, nothing was made that is not through Christ. Wala daw bagay na nalikha na hindi sa pamamagitan ni Kristo. What? Ang Son ngayon ang creator? Doon sa Malakay, ang Father creator. Tapos sinabi ng Psalms 104:30, when you give the Spirit, they are created. Tatlo. Persona, right? Pero makikita natin, mga kapatid, na ang pagiging creator is always appropriated to the Father. Bakit? Okay. Bakit dito siya ikinakabit sa Ama, ang pagiging creator? Kasi sa relasyon ng tatlong persona, the Father is unbegotten. The Son is begotten. Kaya ang creation is created by the Father through the Son and by the Holy Spirit. Okay? Lahat sila creator, pero may bagay na proper sa Ama, na hindi proper sa Anak at sa Espiritu Santo. Although sinasabi natin na common yan sa kanilang tatlo. Another thing, itong incarnation. Napansin nyo sa incarnation? Sa incarnation,
Alam natin na ang nag-incarnate, ang nagkatawang tao, sino? Ang Panginoong Jesus, right? Hindi nag-incarnate ang Ama at ang Espiritu Santo. Ito yung isa sa mga difficult question na di ko masagot before. Sinabi, ito yung tanong sa akin sa Bible class. Brother Jess, sinasabi mo na ang humanity ni Kristo ay united sa kanyang persona. Sabi ko, opo, tama po yan. Ngayon, sinabi niya, kung united yan sa persona ng Ama, bakit hindi siya united sa persona ng Ama at ng banal na Espiritu kung hindi naman sila pwedeng ipaghihiwalay mo? Ngayon, ang sagot ko nung time na yon, kasi di ko pa naaral itong mga bagay na ito. Ang bilis ng sagot ko. Ang sagot ko sa kanya, ang sagot ko dyan, Brad, hindi ko alam. It's a mystery. No? Which is, wala namang masama, no? Na magsabi tayo na mystery yan. Pero itong appropriation, magbibigay sa atin ng sagot na ang rason kung bakit ang anak, siya yung pinanganak dito sa lupa kasi nakapattern yan na ang anak was begotten by the Father. So, naka-proper siya, nauukol siya sa kanyang katangian, right? Kaya siya ina-apply sa anak. Pero alam natin mga kapatid, no, na sa work of incarnation, may role ang Ama. Ano ang role ng Ama dito? In Hebrews 10:5, siya yung nagbigay ng body sa anak. Sinabi doon ni Christ, a body has thou prepared for me. So yung body ni Christ sa kanyang incarnation, hindi yung galing kay Adan na makasalanan, iba yun. Unique yun na body, ang kanyang ini-incarnate, nabigay mismo ng Ama. Okay? At alam natin na ang banal na Espiritu habang nagbubuntis si Maria, overshadow. Meaning to say, yun yung kilos ng banal na Espiritu para maprotektahan ang Son galing sa original sin. So these three are one in the work of incarnation, but incarnation is proper to the Son. Okay? I hope that makes sense, mga kapatid, no? And same way with sanctification. Alam natin ang sanctification ay sa Ama. Pinag-pray yan ni Jesus, John 17:17. Father, sanctify them by thy word. Thy word is the truth. Nag-pray siya sa Father na i-sanctify ang kanyang bayan, right? Pero at the same time, sinabi din ng Biblia sa John 1:14, sa Hebrews 13:12, na yung death ni Christ sanctifies His people. And even says that He is our justification and sanctification, sabi ng Corinthians. So, si Christ ngayon ang sanctifier din, right? Pero alam din natin ng Holy Spirit, sanctified by the Holy Spirit. 1 Peter 1:2, in the sanctification of the Spirit. So you saw sanctification, that one act is common to all three persons. Parang isang work lang yan, no? But ina-appropriate siya sa banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, siya yung binuga. At siya yung mag-indwell. Right? So, proper siya sa kanyang tinatawag na eternal na relation. So, tingnan nyo dito mga kapatid sa kay Augustine before we end, no? So too, sabi ni St. Augustine, ito yung isa sa mga theologians or mga early Christians, no? Sabi ni Augustine, the Trinity produced the flesh of Christ. But the only one of them it belongs to is Christ. The Trinity produced the dove, yung dove sa baptism ni John, right? The Trinity produced the dove, sabi niya, from the sky, but the only one of them it belongs to. Hindi mo pwedeng sabihin na yung dove ay ang Father. Hindi mo pwedeng sabihin na yung dove doon sa baptism ni John is Christ. That's the Holy Spirit, proper to Him, no? But the only one, the Trinity produced the voice from heaven. But the only one it belongs to, it is the Father. So, nakikita natin mga kapatid, no, na may mga bagay na common sa kanila. Bakit may mga bagay na common?
kasi isa lang ang kanilang diwa. Okay? Pero may mga bagay na nauukol or proper sa isang persona kasi may pagkakaiba sila ng persona. Personal property, personal characteristics, they differ. Personal relations of origin, they differ. But isa lang ang kanilang diwa, kapangyarihan at katangian bilang Diyos. No? So ano yung practical na aspeto nito mga kapatid sa atin? Since tayo din na church, no? Bilang iglesia, meron tayong call, may call ang Diyos sa atin to mirror the Trinity in the life of the church. Kaya nga, we are created in the image of the Trinity, right? We are baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We're baptized in the Trinity. Sinabi na that they may be one like we are, di ba? May goal tayo to portray the image of our Maker, of God. So, ganito siya mga kapatid, no? So, ang iglesia, just because one is appropriated with a certain role, it does not mean that the others are uninvolved. Example, dati, so, ganito yung paniniwala ng iba. Aba, si Deacon Arnold, Deacon yan eh. No? Pwedeng gano'n, no? Deacon yan si Deacon Benji, Deacon yan yung sa church din namin na Cebu. Akala lang iba, wala naman tayong specific example dito, no? Akala lang iba, since ikaw ang deacon, ikaw nang gagawa sa lahat ng mga diaconal works. Ikaw nang gagawa, hindi na mag-sitting pretty na lang kami kasi ikaw ang deacon eh. Hindi po ganon, no? Tayo lahat ay functional deacon. Mga deacons tayo. Pero iisa lang yung proper. Common yan sa atin lahat, no? We should function as deacons, no? May mga text dyan sa Biblia, mga servants is equivalent to deacons, diakonos. Ginagamit niya sa Biblia, no? Aside from being the servants, the doulos, ginagamit din ng servant as diakonos. So lahat tayo, kung anong ginagawa ng deacon, involved tayo, no? Hindi pwede na iisa lang ang deacon. So ganun siya ang application nito sa atin ng appropriation. Siya deacon namin, pero hindi ibig sabihin uninvolved kami, no? Common din ito sa amin. Kagaya ng pastor or preacher, no? Nagpipreach ako. Just because nagpipreach ako, ibig sabihin ba yung mga husband dyan, hindi na lang sila mag-Bible study or bawal na sila magturo sa kanilang mga magulang. Hindi, no? This would still be a parang corporate na, may collective work natin to mga kapatid, no? So if si Brother Alfred, meron siyang alam sa Reformed Theology na nalilito si Brother Ferdy o si Deacon Benji, dahil may alam siya doon, pwede niyang turuan, no? Hindi na siya sabi, antayin muna natin si Brother Jess o si Pastor this and that, no? Hindi na. Kasi kung alam niya, pwede siya magturo sa mga kapatiran. So that's how we help one another. So, yun yung isa sa application. Nami-mirror natin ang kilos ng Diyos, right? And number 2, the doctrine of appropriation helps us in prayer. Nakakatulong ito sa ating panalangin to each person and the glory and view of their word. So kung ikaw, alam mo na yung mga personal things na proper sa each person, when you pray, you can pray na in accordance to what is proper to their person. Kung ano yung naukol sa kanilang persona. For example, mag-pray ka na, O aming Ama, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala. Di ba? You can pray like that because you know na ang Ama is the fountain of divinity, the fountain of all blessedness. Yung prayer mo naaayon na sa Kanya. Di ba? Naaayon na sa Kanyang personalidad na bilang Ama. Ikaw ang nagplano sa lahat ng kaligtasan, lahat ng blessing na natatamo namin galing sa iyo. At dahil sa yung bugtong na anak na namatay sa cross, di ba? In your prayer, ma-appropriate mo na siya properly according to the personal works. At dahil sa yung anak na namatay sa amin, binayaran ng aming mga kasalanan, kami ay inaaring matuwid sa iyong harapan. At natatamasa namin ito, na-receive namin dahil sa iyong banal na espiritu na naninirahan sa amin. Ang ganda ng prayer mo. Kasi na-appropriate mo sa bawat persona what is proper to their
persons according to their work. So, ganun siya kahalaga. Ang epekto niya sa akin, parang hindi ko na lang basta ina-apply sa kahit persona itong mga what is proper, no? Hindi, although wala namang kasalanan sa ganun, mas nagiging tama yung ating panalangin. So, another thing is that the doctrine of appropriation guides us to worship. Nagagayda na yung tamang pagsamba natin na kung tayo ang ating worship is, we are directing our worship. Dinidirekta natin yung pagsamba natin sa Ama. Okay? Directing our worship to the Father. Kaya nga si Paul, I thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. Pansin nyo yun? He always use that. We are directing our worship to the Father, and at the same time, sinisentro natin yung worship natin sa Panginoong Hesus Kristo. Kasi siya yung pinaka-central, no, dito mga kapatid. Kasi yung death, burial, and resurrection niya, yun yung nag-enable sa atin na maging katanggap-tanggap sa Diyos. And experiencing worship through the Holy Spirit. Na, di ba, we pray na, Lord, sa pagsamba, nawa ang iyong banal na Espiritu ay sumama sa aming panambahan upang ang aming nararamdaman na pagkamangha sa iyo ay maging all the more, maging totoo at maging kapuri-puri sa iyo. Di ba? Ang Spirit din enables us to have that disposition to pray properly. Mga kapatid, ganito siya kahalaga. At for sure, hindi natin ito maintindihan agad-agad, no? So, kailangan natin i-review yung video, no? Para mas lalo natin maintindihan at magtanong, no? Kung may mga bagay na hindi agad maintindihan. So, that ends our Bible class.